Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Okay, time check. 23 minutes past 10 in the morning. Usapang RCEF na. Modernong pagsasaka. Kaagapay na magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yes, good morning mga karadyo. Good morning sa lahat na nakikinig dito sa loob at labas ng Filmec. Ako po ang inyong host, Keith Santiago, para sa programang Usapang RCEF. Kasama ko po ngayon, Marife Carpio. At syempre, Cheers. yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Kumusta ang inyong Friday? Parang Black Friday. Oo nga, yung shade, yung color natin is nagka-complement talaga. Gray, white, and black. So, nakita ko naman, hindi naman porket ganito yung color natin is very gloomy, no? But, syempre, siguro naka-schedule na sa atin na ang Friday is always wearing black. We always wear black on Fridays. But yun nga po, mga karadyo, narito na naman po tayo sa isang programang, isang oras sa usapang RCEF, mga usapan tungkol sa implementasyon ng RCEF Mechanization Program ng Filmec, at mga experiences ng mga ground staff po natin dito sa pagpapatupad o pag-i-implement ng program sa loob at labas sa loob ng Pilipinas. Nagiging loob at labas ng bansa naman. But yun nga po mga ka-Radio Agri. But binabati ko lahat na nakikinig at nanonood sa ating live stream. Magandang umaga po sa inyo. Maaari po kayong mag-send ng inyong ng messages. Comment lamang po kayo sa live stream dito lang po sa Radio Agri 90.1 FM Filmec. At syempre, katulad nga po ng pinangako na schedule natin, kasama natin ngayon si si Mark Daniel Gutierrez, ang isa po naming kasamahan sa Applied Communication Division under sa RCEF Mechanization, Communication Support under RCEF Mechanization Program. So, si po ay kasama natin para magbahagi ng kanilang experiences at mga experiences po ng bawat staff. Ako, ni Mai, pagdating po sa pagpapatupad nitong programa natin. And also, gusto ko rin i-reiterate na si kasi isa sa mga staff natin sa pagpapatupad ng communication support naman pagdating sa rice processing system. Itong RPS ay special project under RCEF Mechanization Program. So, mga ka-Radio Agri, mamaya po matutunghayan, mapapanood nyo po ano po ba ang kinalaman po, ano po ba nakapaloob sa RPS at ano po ang ginagawa ni pagdating dito. So, tama po ba yun, Sir Dos? Marami naman tayong mga experience sa unang phase ng implementation ng RCEF. So, hindi ko na patatagal at medyo na-late. Medyo na-extend kasi yung unang program natin. But at the same time, bakit hindi tayo ma-extend? Pero hindi. But yun nga, so, hindi tayo mag-hold sa oras. Maaaring tayo magsimula sa ating programa. So, yun po pala, pwede namin malaman ano ba ang inyong mga experiences pagdating sa implementation ng RCEF. Lalong-lalo kasama tayo sa mga pioneer na staff nung nagsisimula pa lang ang programang RCEF Mechanization. Yung 2020 kasi unang ako na-hire dito. Actually, ito yung first job ko. Siyempre, masaya at nga, sana ay magtuloy-tuloy itong RCEF para rin sa ating mga farmers. So, bilang staff ng Applied Communication Division, siyempre responsible tayo. Tayo yung nagiging bridge sa mga farmers sa pamimigay ng mga bagong informasyon. Yes. Kaya, nakakatuwa lang, parang pag nandun ka na sa field, pag nakikita mo yung mga farmers na masaya, na yung halos abot tenga na yung ngiti nila sa mga natanggap nila makinarya. Hindi lang makinarya yung natatanggap nila. Nakakatanggap rin sila ng mga training, mga extension support services na ginagawa ng bawat implementing division. Yes. So,
Yun, natatandaan ko pa nga yung unang travel ko. Tapos unang, anong tawag doon? Plane? Unang sakay mo na aeroplano nung 2020. 2020. Actually, pandemic pa nun. Ang hirap pa. Ang hirap pang... Kamusta yung diba? experience mo nun? Masaya kasi, di ba, kung saan lugar ka na napupunta, marami kang farmers na natutulungan nationwide. At, syempre, binata pa tayo. Diba? Parang i-maximize natin yung para experience natin, para may maikwento tayo sa mga susunod, sa mga susunod na stop sa atin. May bigyan din natin sila ng mga tamang payo or daan na magagamit nila para hindi na nila maulit yung mga lessons natin, mga mistakes natin. Kumbaga yung mga lessons learned natin nung unang sabak natin is hindi na nila makuha or ma-improve pa nila, di ba? Yes, tama yun. Ikaw, So, Mai. oo nga. Oo nga naman, Mai. Bilang isa sa second generation nga, di ba? Nung last episode kasi, ang pinag-usapan namin is about Youth for Mechanization. At nakita namin, kasama namin doon si Sir Jet. And then, at the same time, naibanggit din namin na kami kasi mga pioneer tayo di ba? So, meron na rin tayong dumagdag sa pamilya natin sa ACD na mga second line natin, o yung mga susunod sa atin, which is kasama doon si Mai. So, kumusta ang experience mo naman sa RCEF Mechanization program, sa implementation natin sa ACD? So, yun nga, di ba, ate? Sabi ni Kuya Dos, pumasok siya sa PhilMec noong 2020. Ako kasi pumasok ako last year lang, 2023. Last year lang ba? Yes, last year lang ako pumasok. Ang experience ko naman sa RCEF, ang unang domestic flight ko naman ay sa Davao. Dulo agad, di ba? Mindanao agad. So, ang experience ko doon, parang makikita mo sa farmers na very thankful sila sa mga nabibigay. Kasi iniisip nila, kung kami yung bibili nito, hindi namin to kayang bilhin. Yes. Kasi ilang milyon yung pinapamigay natin. Yung harvester pa lang, di ba, ilang milyon na siya. Yung mga riding type na transplanter. Parang sabi nila, kung makakapagpundar man kami nito, galing talaga sa mga mayayaman na uutangin talaga nila. Pero since nandito tayo, libre na lang. So, makikita mo talaga sa kanila na maiiyak na talaga sila sa sobrang saya. Ganyan. Tears of joy. Ganon. So, as a DevCom, very fulfilling siya sa akin. Kasi, parang nung nag-aaral ako, dream ko yon na makita yung mga farmers na maging okay talaga sila, ganyan, nawawala yung hirap sa kanila. And nung nandito na ako sa PhilMec, nakita ko na ito pala yung dahilan bakit ako nag-DevCom. So, ayun. So, nakita mo yung purpose mo as a development communication practitioner to serve our farmers here in our country. And at the same time, yes, Das? Hindi, sige. Kasi ikaw na tatanungin. Pero, so ako pala yung tanongin nyo. So, sige, isa ako sa mga pioneer natin sa comms naman So, ako naman nakita ko yung paano nag-grow yung team natin. Kasi, naalala ko, nagsimula pa lang ang RCEF. 3 pa lang kami nun. So, 3 pa lang yung staff ng RCEF comms So, ngayon, ilan na tayo? Parang nasa 12, 13 na tayo So, from 3, naging 13, naging 15 pa nga tayo nung nakaraan So, 'di ba? Nakita ko yung improvement natin, kung paano naging yung iba-iba yung strengths natin, nagko-complement 'yun. And then naisasagawa natin yung implementation. Kumbaga yung vision namin nung i-deliver natin ngayon. Yung vision na nag-start, ito yung gusto naming mangyari. Pero ngayon, pagdating nakikita mo na yung pinlano mo noon na naisasakatuparan na, like for example, yung meron tayong mga youth for mechanization, yung mga pagkakaroon ng mga localized IEC materials. May mga tao na tayong nakaupo doon na sila yung mga kumaga expert sa field na yun, or yun yung kanilang forte, na sila na yung nagmaman. And then kumbaga isang isang ulo na maraming sangay na gumagalaw sila isa-isa. Kanya-kanyang field sila, kanya-kanyang expertise. And then, ayun, parang yung complementation ng bawat isa is ang laking naging tulong para sa ACD para magawa natin yung mga accomplishments natin for from 2019 to 2024, diba? At dahil ngayon nga kasi yung end na ng first phase o ng RCEF 1.0.
So, yun. Nasagot ko ba? Nasagot ko na may tanong na. Ako naman, next question ko na. So, bilang dahil ngayon na yung RCEP, yung end ng RCEP 1.0, no? 2024, from 2019 to 2024. Ano naman kaya ang kaya natin gawin pa for our farmers for the next phase ng implementation? Para sa akin, marami pa. Kasi hindi pa, tawag dito, kumbaga, kulang pa nga yung mga intervention natin. Kasi marami pa rin farmers ang di nabibigyan, di naabot ang dagan. Kasi diba sa RCEP 2.0, buong Pilipinas na kung dati, diba, 57 rice-producing provinces. Ngayon, lahat ng may rice-producing mula Batanes hanggang Sulu, Tawi-Tawi ay aabutin ng RCEP mechanization. Hindi na lang tayo namili ng 57. Yes. Another challenge ulit sa atin yun. Paano natin maayos na mai-implement. Magsisimula ulit tayong ipakilala kung ano ba ang RCEP sa ibang mga probinsya. Kasi yung 57 provinces is, habingin natin na-saturate na natin yan for the past 6 years. May remaining pa na 30 plus provinces tayo, diba? So, sila yung gagawan natin ng mga advocacy promotional activities. Papakilala natin sino ba si RCEP, ano ba ang RCEP mechanization, at ano si PhilMec, diba? Yes. So, ang laking challenge nito sa atin, no? Lalong-lalo na yung mga magbabiyahe dyan sa sa Sulu, sa Tawi-Tawi, diba? Sa Batanes, yung mga ganun ba? So, good luck sa mga magbabiyahe ng balikan lang. Kasi, sure ako na yung 6 years na yun, merong mga nagbiyahe ng isang araw lang nagbalikan ng plane. Kasi, naalala ko nun, pagpasok ko, 2023, hindi ko makita kung nasan si Kuya Dos. Actually, hindi ko pa siya kilala nun. Tapos, pero may nakita akong pangalan na Mark Daniel. Parang naalala ko, kung mga ka-Radio Agri, kung ano lang, for your information lang, si Mai po ang kasama ko. Nung nagsisimula siya sa RCEP, kapapasok niya last year, si May ang kasama ko sa project. So, kami ang magkatandem. Katandem ko pa rin siya hanggang ngayon. Actually, parang 1 month niya hindi nakita. Sabi pa niya, staff pa ba natin si Dos? Sabi pa niya gano'n. Ang unang tanong ko kay Ate Kit, nasan si Kuya Mark Daniel? Parang hindi ko siya nakikita. Kasi may one time pumasok siya, ate. Tapos, kinuha lang niya yung bag niya, lumabas ulit siya. Sabi ang tinanong ko sa'yo, ate, saan siya nagpupunta? Nagpunta siya ng Lanao pala. Bumalik siya ng umaga, bumalik siya nung gabi. Kasi iba pa yung biyahe niya kinabukasan. Yes. So, gano'n. Pumasok ako sa office nun, mga alas 10 ng gabi. Kasi alis daw kami, mga 11. So, ang flight namin, I think, 4 a.m. na tayo, or 3. So, kailangan ahead of time, nandun na tayo sa airport, di ba? So, after nun, pagdating namin dun sa airport, taas yun, lipad kami sa may Pagadian. Tapos from Pagadian, punta kami ng Lanao. Tapos so, program, 1 hour, 2 hours na biyahe from airport Tapos, attend kami ng program na. Alas 9 na hanggang 12. Tapos, flight kami ng 3 a.m. 3 p.m., sorry. So, balik ulit kami sa Pagadian, tapos from Pagadian to airport again. Tapos, ang malalamang experience ko nun, yung traffic. Traffic. Oo, dumating ako dito nun sa PhilMec sa Muñoz, mga around 3 a.m. 3 a.m. kinabukasan. Kinabukasan, Friday. Pagkatapos, since Friday na, syempre, kailangan mo nang umuwi sa pamilya. Yung 3 a.m. na yun, umuwi ako. Nagmotor pa ako papunta ng Gimba. So, 1 hour away pa dun sa bahay namin. Sabi ko, grabe. Sabi ko, pero, syempre, thankful ka naman at nakauwi tayo ng ligtas, safe. Kasi marami naghihintay sa atin. And at the same time, Dos, ang nakita ko naman dun is yung passion natin to serve our farmer. And then, kahit abutin tayo ng gabi, kasi diba, hindi naman natin masasabi, wala naman tayong overtime, diba? Commitment natin sa kanila. Commitment natin to sa kanila. And yung, kumbaga yung trabaho natin to ginagawa natin to hindi para sa sarili natin, but for our farmers. Yan yung ilan sa sakripisyo natin bilang nagtatrabaho tayo sa gobyerno para sa farmers. And, nakakatuwa kasi na, at yung edad natin, at yung young age. Ilang taon yan? Diba na? 35? Quarter life. Hindi bata pa si Ate Kit. 25. 16. At our young age. Diba? Na-experience natin to.
And then, good thing din na yung job natin is to go to different places sa mga farmers natin anywhere in the Philippines. Diba? Yes. Na, ito na yung perks natin despite yung mga hirap natin, sacrifices natin, and time, effort natin. Diba? Hindi naman susukulian yung pag binigyan tayo ng ngiti ng mga farmers natin. Yes. I mean, yung ma-appreciate nila yung ibinigay mo, lahat ng pagod. Halimbawa na lang yun sa pagpapackage ng IEC material. Like, for example, yung ginagawa mong documentary stories. Yung calendar. Pag-feature natin sa mga kanila sa calendar, sa mga leaflet, yung mga ganun ba, makikita nila yung mukha nila. Yung sa kwentong makinarya, di ba? Yung sa may calendar, may experience ako doon. Yung sa Zamboanga, Sibugay. So, pumunta tayo doon para gawan sila ng success story. Yes. So, yung nagawa na nilang ganun. Tapos, actually, nagpe-personal message sa akin yung FCA doon. So, ayun, yung binigay ko yung kalendaryo, saka nakita nila yung video. Ay, wow, proud na proud sila. Parang gusto pa nilang tawag doon, gusto na nilang ipa-billboard, display doon sa kanila na pag in-scan mo yung QR code, lalabas yung story nila. So, through that, parang kahit na, syempre nakakapagod, yung magic na behind the production. Yes. Syempre, hindi lang ganun kadali mag-produce ng video. Marami kang kailangan script writing, location shooting, coordination, marami. Masabihan ka lang na ang ganda. Wow, sabi niya, parang nakaka-proud. Thank you, sir. And yung nakakawala ng pagod. Yung purpose lang na nakikita, na ikwento natin yung storya nila. Hindi lang tayo yung nakaalam di ba? Pati mga, yung buong Pilipinas, lahat Yun ng yung purpose makakapanood, yun yung purpose natin na maikwento nila natin yung story nila. Is malaking bagay na yun. Kasi maraming may inspire, di ba? Maraming may inspire sa mga makakapanood ng videos na nila. Actually, yun, tawag dito, andun kasi sa video, marami silang mga youth, mga kabataan talaga, kaya parang sama-sama sa Y4M. Yes, So, yun nga, ikaw naman, Maya, kumusta ang iyong experience sa pagpapackage ng mga story nila, paggawa ng mga feature stories ng mga farmers natin? Yes, at naalala ko na naman yung sa Bohol natin. Naikwento ko na to dati, pero ikakwento ko ulit. Kasi yung sa Bohol, yung sa calendar na ginawa mo, kuya, di ba yung wall calendar, saka yung desk, parang pinakita ko sa kanya na, chairman ng Bebikas sa Bohol. Sabi ko, sabi ko, sir, ito kayo sa harap nung calendar, isa kayo sa bida dito. Kasi 'di ba 12 sila na FCA. So sabi ko, sir, kayo yung isa sa nasa harap dyan. Tapos parang teary-eyed na siya kasi sabi niya, hala ma'am, sino pong makakakita nito? Sabi niya, sir, buong Pilipinas po ang makakakita niyan. Tapos parang iiyak na siya. Tapos iniwan niya ako kasi pumunta siya sa mga ka-members niya. Tapos sabi niya, "Hoy, tignan niyo, ito ako." Sabi niya. Tapos kahit hindi na niya kakilala yung ibang chairman, sabi, "Hoy, tignan mo, ako to." Sabi niya. Tapos sabi ko, "Sir, nasa month of July kayo." Ganyan yung buong FCA ninyo, nasa month of July po. Tapos binuklat niya, nandun sila, "Hoy, FCA namin to, ito Bebikas." Tapos may QR doon. Sabi niya, "Iscan nyo, panoorin niyo sa YouTube." How about you, pinlay naman natin yung video? Oo, nung pinlay naman namin yung video sa machinery distribution naman, nandun siya, tapos nakatingin lang siyang gano'n, tapos kumaway siya sa ibang mga chairman, sabi niya, "Hoy, panoorin niyo ako yan." Pero proud sila, no? Proud siya. Kasi nga, 50 farmers yun from Bohol. Ako matan ng machinery distribution. Pero sila yung pinapanood. Pinlay natin yung video nila, tapos alam mo yung, kita mo yung expression sa mukha nila na sobrang tuwa sila na inaaya pa niya yung ibang mga nasa paligid niya just to watch the video sa harapan niya. Sobrang light ng mood nun. Kasi ako, bilang isa kasi ako sa kasama nung na-produce yung video na yun, sabi ko, very proud mo. Kasama sa production. Ikaw na, di ba? Kayo nag-shoot kay Bebikas. Magic ko yan. Oo, parang sabi ko, ako yung nakipag-coordinate sa mga tao na to. Grabe, very proud moment. Yun yung first time kasi, ate. So, yun.
Sa susunod Miss na mo actually kahapon na may shoot ulit kami. Kasama ko nga pala yun, si Kuya Jet and shoutout pala kay Aiza. Hi Aiza. Ito, may mga bago yan, boss. Basahin ko rin yung mga nag-shoutout natin. Yung mga nag-comment sa live natin. Hello po kay Ma'am Felipa Carpio. Good morning po, Ma'am. Hi, Mami. And also, hello po kay Aki na Watching from London pala. British. Nasa ano siya ngayon? Nasa London. Paano yung British accent? Hello. Parang kung Peppa Pig yan. So, ayan, nabatiin ko rin ate. Nanonood din yung isa ko pang mama. Yes. Si Mama Karen. Karina Carpio. Hello, Mama Karen. Good morning po sa inyo. Madami akong mama eh. Hello din po sa mga nakikinig at nanonood ng ating live. Tune in lang po kayo dito sa ating programang Usapang RCEP. Yes, Dos, ipagpatuloy mo bago tayo magpatalastas. Oo, magpapatalastas muna. Pero yun nga, no? Oo. Malaking bagay talaga na i-share yung story nila. Yung kahapon. Oo, mamaya i-share mo sa akin ang story mo regarding sa documentary mo naman sa RPS sa Pampanga. No? So, meron tayong FCA po dinocument sa Pampanga. Yes, sa Pampanga. Magalang Pampanga. Yes, so magbabalik po ang Usapang RCEP matapos ang ilang paalala. Mahal, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Mahal, iniisip ko kasi kung saan tayo pwedeng humanap ng manananim sa bukid. Nanggaling ako kina Mang Mando kanina. Puno na raw ang kalendaryo nila hanggang sa susunod na buwan eh. Paano na kaya tayo sa darating na taniman? Bakit hindi mo subukang lumapit kina Mang Macario, mahal? Balita ko, nakatanggap ang asosasyon nila ng makinarya pagtanim galing sa Department of Agriculture at PhilMec. Makinaryang pantanim? Iyon ba yung tinatawag nilang mechanical transplanter? Oo, mahal. Ginagamit nila ang mechanical transplanter para serbisyohan ang mga miyembro ng asosasyon na kinabibilangan nila. Pati ang mga magsasakang hindi miyembro tulad natin ay pwede ring mag-avail ng serbisyo nila. Aba, maganda pala ang layunin ng asosasyon ni Mang Macario. Marami silang matutulungang magsasaka na namumroblema rin sa paghahanap ng manananim. At hindi lang yun, nagbibigay rin sila ng mga serbisyo sa paghahanda ng lupa gamit ang traktora, pag-aani ng palay gamit ang combine harvester at pagpapatuyo ng palay gamit ang mechanical dryer. Kay inam naman pala, mahal. Bukas na bukas sasadya ako sa opisina nila Mang Macario. Salamat sa magandang balita, mahal. Swerte ko talaga sa misis ko. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec at ng himpilang ito. Po si Gregorio Ramos Jr., chairperson po ng Nagilian Irrigator Service Association. Nag-request po kami ng makinarya sa RCEP ng rice harvester, na 4-wheel tractor, riding type rice transplanter at saka itong walk behind transplanter. Lahat po ng nakuha naming mga makinarya, yun po ang ibinibigay naming serbisyo sa lahat ng mga kasama namin. Nagsimula akong maging membro ng asosasyon namin mula noong 1981. Noon, traditional farming ang ginagawa namin. Inaabot kami ng buwan. Nung dumating itong mga makabagong makinarya, malaki na ang natitipid namin, lalong-lalo na sa gastos. At lumaki na rin ang profit namin sa pagbibinta ng mga palay. Yung wala pang kagamitan ng natural na pamaraan ng pagtatanim noon, talagang mahirap. Noong itong may mga gamit na sa bukid ng makabagong makinarya, gumaan ng malaki, lahat gumaan, kumita, at hindi na masyadong nahirapan yung farmer. Noong traditional pa ang aming ginagamit, sa isang hektarya kumikita lang kami ng kulang-kulang na 10,000 sa isang hektarya. Ngayong mayroon ng RCEP, ma'am, kumikita na kami ng triple.
Ang prinsipyo kasi ng opisina namin, ipinamigay itong makinarya na ito, kaya kukunti lang yung kinukuha naming upa sa kanila. Kasi gusto rin naming maranasan nila yung bigay ng RCEP sa amin na maitulong din sa mga magsasaka, kaya mas bilib sila sa RCEP. Kaya laking pasasalamat namin sa mga biyayang nanggaling sa RCEP, sa PhilMec at sa ating gobyerno. Nakatulong sa akin ang RCEP dahil sa ating mga anak nakapagtapos sila. Maraming salamat sa RCEP program dahil sa kanila natulungan kami lahat. Sana tuloy-tuloy lang ang programa ng PhilMec at makakuha pa kaming ng makabago pang additional na gamit. Bawat magsasaka, sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya. And yes, nagbabalik po ang Radio Agni. 49 minutes past 10 in the morning. Matatapos na po ang ating programa. Pero bago matapos yon, share naman ni Dos kung ano ba ang previously na ginawa niya with regards sa rice processing system. Ayun. So, puro ako na lang nag-share, no? Ako talaga itong maraming experience. Hindi, kasi siya yung lead ng RPS. So, malaking bagay na mai-share mo sa amin at sa mga tagapakinig natin kung ano nga bang ginagawa mo bilang com staff pagdating sa rice processing system. Yun nga, nasabi ko na rin noon na nagpa-package tayo ng mga IEC materials para mabigyan sila ng mga latest information, lalo-lalo na pagdating sa post-harvest mechanization. So, kahapon, ayun, pumunta kami sa May Magalang, Pampanga. Okay. Sinut natin yung isa sa mga model FCA. Actually, kahapon dapat yung inauguration nila kasi mukhang na-move daw. Pero syempre kahit na-move, kailangan natin silang gawa ng adoption story para pag pumunta na yung pag natuloy na inauguration, makikita nila yung mga effort nila kung paano nabuo yung mismong FCA nila, kung ilan lang sila dati tapos ngayon ganito na, tapos ilan na yung assets nila, malaki na yung assets nila, marami na silang natanggap. So actually tatanggap sila ng RPS 3, ito yung isang unit ng multi-pass rice mill na merong with 4 to 5 tons milling capacity per hour. With meron din silang 3 dryer na matatanggap with kasama ito ng rice processing system 3, nung package 3 na yan. Yes. Na merong 12 tons sa drying capacity per batch naman ito. Okay. So 3 dryer yon na may 12 tons per batch drying capacity. Yes. So, kumusta po ang iyong yung shooting doon? Shooting natin. Grabe, yung pinakon yung operation. Siyempre, pag nasa rice mill ka, maalikabok, yung mga mainit. Oh, grabe kaya. May operation nung time na yun? No, yung operation, pinag-operate namin. Kaya, Makati. Pero siyempre ganun para sa farmers, para naman sa kanila. Yes. And napaka-welcome naman nila doon, sila mga member. Actually masaya sila, ang dami nga nila Ang dami nila naglakad, dami nila sumama sa shoot. Ang sabi pa nga nung isang FCA doon sabi ng isang member, ang hirap pala maging artista. Opo, so, take 1, take 2. Celebrity sila ngayon, di ba? Celebrity sila ang bida sa, di ba? Yes, Mari. Ayan. So, wala naman akong i-share, pero may gusto kasi akong batiin. May nakita kasi ako. So, nanonood kasi si Ate Miki. Ayan, hello Ate Miki, we miss you here. Yeah, and also, binabati ko rin si Kuya Aldrin Napolitan. Hello po, Kuya. Magandang umaga po sa'yo. Nag-comment din pala yung kaibigan natin dyan. Hello, Kuya Raymel. Anong sabi? Papalo up po yung request ng aming samahan. Isang unit po ng tractor na may aircon. Samahan po ng ACB.
Hello din po sa Kailangan daw ng ninang tractor ko. na may aircon. Hello po sa ninang ni Ma. Hello po sa lahat ng kinig natin dyan. Nanonood yung ninang ko. And syempre, hello din kay Ate Julie yun. Kasi paubos na itong iniinom ko kanina eh. So, naki-refill ako ng tubig. Hi, Ate Julie. Hello po. Magandang umaga Thank po you sa sa inyo. patubig. Ayan, Ate Kit. So, balik tayo sa experiences. Ikaw, ano naman yung experiences mo sa RPS? Okay. So, previously, naka-attend ako ng inauguration naman ng RPS 3. Ito ay RPS 3 sa Ilocos Region. So, ito ang unang RPS sa region. Sa Region 1. Sa Bacara, Ilocos Norte. At RPS 3 yun, no? So, that was on October 1st week ito. So, pang-5 sila sa naka-receive ng RPS sa buong bansa. And then, makikita mo talaga na yung preparation ng mga cooperative members and then ni manager is ganun na lang talaga kasi alam mo yung ang laki nung binigay natin na intervention and at the same time kita mo kasi very sila ang mga malaking kooperatiba na sila established na sila and then kaya na talaga mag-manage ng multi-million na katulad na ganong facility and then sabi niya dun sa in-interview ko siya at ang sabi niya is itong RPS na to is ginagawa niya ang malaking tulong para sa community na to nila kasi malaking bagay na magkaroon ng RPS sa kanila lalong-lalo na diba itong Ilocos region kasi itong mga nagdaang linggo panahon is talaga hardly hit ng typhoon so ang laking suporta nito para sa mga magsasaka sa komunidad. Siyempre, kailangan nito yung dryer. Yung dryer, yung milling. And then, hindi na sila lalayo at doon na daw sa kanilang kooperatiba pupunta. Mas nakatipid din sila in that way, diba? So, makita ko lang din na yun, na-feature mo yung story nila, na-isulat mo sila, and then nabigyan mo sila ng intervention na alam mo makakatulong sa pamumuhay nila is malaking bagay na para sa akin yun. And then, at the same time, na-share ko yung story nila. Diba? As a DevCom practitioner, na you serve as bridge, na ikaw yung magiging bosses nila, especially na kung feeling nila na diba? Pero itong si Bacara kasi, madami na sila experiences. Nagkaroon na rin sila ng mga intervention from PRDP, from DA, but ito nga, isang malaking intervention na na-receive nila from PhilMec. Multi-millionaire sila talaga. Multi-millionaire na sila at dumating pa yung multi-million facility. So, yun po. And then, ano pa ba ang mga ka-Radio Agri? So, mamaya mapapanood din naman yung RPS to video. Hindi naman ito yung ginawa mo kahapon, but yung previous na ginawa ni DOS. Actually, target nga natin na per region gagawa natin ang adoption story ng RPS. So ngayon, may RPS. Kumusta naman ang pagkakaroon ng yung targeting mo na ngayon? Nakakailan na tayo ng mga na-document na adoption stories ng RPS? Tatlo. We have 3 na as of now. Yes. Dito sa Nueva Ecija and sa Pampanga yung isa. Dalawa si Region 3. Okay. Siyempre, plano natin na gawan yung iba para mas marami tayong nagagawa, mas maraming naabot yung video natin, mas maraming may inspire. Yes, tama yun. Nakakabilib nga kasi during the interview, ang sagot ng chairman na malaking tulong daw talaga yung RPS kasi high-tech na, mas quality na yung milk rice na kaya na nilang makipagsabayan sa mga malapit sa kanilang mga private tawag dito? Private company. Millers, So, kumbaga is, kaya nila makipagsabayan sa mga private millers na meron sa kanilang community. Kasi ang nagiging problem sa atin, no? Yung mga farmers natin, since wala tayong existing pa noong araw. Noong una, na wala pa si RCEF mechanization, ang may access lang, easy access kasi sa kanila yung mga private millers. So, medyo mataas at hindi ganun ka... So,
eto nung dumating na si nalulugi pa RPS. sila na kung ano sasabihin na kung Na presyo. Oo. Kita na sana nila, pero binabayad pa nila sa millers kasi. So, yun. Kung dito na sa mismong kooperatiba na mas mababa, lalo na sa kung miyembro ka, mas malaki na rin yung matitipid mo bilang magsasaka, bilang farmer, no? Kaya kahit natin yung mga individual farmers na mga sa mga barangay, sa community nila, sa community, na mag-form sila ng sarili ng samahan. Mag-join sa isang, mag-join sa kalapit. Para, di ba, makatanggap sila ng mga benefits bilang mga cooperative dito sa programa nating RCEP. Ang wish ko sana ate, sa susunod na airing naman natin, sana makapag-invite tayo ng mga yung mga magsasabay kung ano ba yung mga requirements sa pagbuo ng cooperative, mga ganyan, para dun sa mga manonood sa atin, malaman na nila kung hindi pa sila nakaka-apply dito sa PhilMec, sa RSF mechanization. Sa next topic natin, pwede natin sabihin sa kanila, pwede natin i-explain kung ano yung mga basic requirements sa pagtanggap o diba? Yes, Amay, balibat nakaano naman sa atin yun, and then we hope to invite another resource person, mga guests natin dito sa radio para to discuss itong mga details na to. Kasi malaking bagay ito na maibahagi din natin sa mga farmers natin na hindi pa nakakatanggap at gustong makatanggap ng benepisyo mula sa RSF mechanization. So, tatapos na po. So, may gusto kayong batiin, i-shoutout. So, mga ka-Radio Agri, sa lahat man nakikinig at nanonood ng ating live stream, maaari po kayong mag-comment, mag-send ng message, o i-PM niyo po kami, babasahin po namin ang inyong mga messages. So, greetings po muna tayo bago matapos ang ating programa. Ayan, ate, nanonood din si Ate Pat, Engineer Pat. Hello, Pat. At hello kay Mickey na binanggit mo kanina. Yes. At eto, si Kuya Alden. Hello sa inyo, Kit. Sabi pa niya, bababa ako dyan mamaya. 5 minutes, saglit lang, sabi niya. Ayan, so dahil may message tayo ni Kuya Aldrin, batiin na rin natin yung mga tao sa kantin. Yes, hello po sa lahat na nakikinig dyan sa kantin. Thank you for serving us good food every day. Ayan, syempre hindi natin kakalimutan yung mga drivers natin sa Motorpool. Si Kuya Dudes na laging nakabilin. And si Kuya Julie, and then si Kuya Elmer, mga piloto po ng ECD. And sa mga guards po natin, maraming salamat po sa pagbabantay sa PhilMec mula 24/7 pala sila, ano? Yes. Ikaw, Des, baka may gusto kong batiin naman? Siyempre, binabati ko yung ate ko dito sa ADD. Siyempre, kanina natutuyo na talaga yung lahat. Binigyan ng tubig. Hi, Ate Julie. Hello po. At siyempre, mga staff, mga kasama nating staff sa ACD. Si Aisa, yun. Kasi, tawa talaga kami ng tawa kahapon. Sa shooting niyo. Sa shooting namin. Grabe. Ang kate. Tapos, aakitin mo pa yung pinakataas ng RPS. Siguro, pag nahulog ako dun, kwento na lang talaga. Magiging kwento ka na lang. May phobia pa naman ako sa height. But, na-overcome mo to. At hindi ka naging kwento ngayon. Ito, nagkikwento na ng experience. Nagkukwento na ng experience mo. So, ayan ate, kahit naka-block pala tayo ngayon, meron tayong gift na marireceive mamaya. So, Merry Christmas! So, may monito at monita po ang ACD. So, yun din po, we would like to invite, sa lahat ng nakikinig po, we would like to invite everyone man po sa ating event next week. Yes. Mayroon po tayong magaganap na collaborative media tour on November 27 to 28. Kasama po natin ng PhilRice at syempre ang mga local and national media po natin. So, pupunta po sila on 27 sa PhilRice at sa 28 po sa PhilMec. At magkakaroon po tayo ng field visitation sa mga rice processing centers natin o system dito sa Gimba. And then, mga showcase po tayo ng mga PhilMec technologies dito. And yan natin, magkakaroon din po tayo ng roadshow sa Cabanatuan. Yes, on November 29 to 30. So, kasama naman po natin dyan ang ating partnership with Kamico. Yes, kung nasa Cabanatuan po kayo at that time, pwede po kayong lumipat sa exhibit po namin. Magkakaroon tayo ng exhibit sa Barangay Talipapa naman later that day. Yun naman yung demo ng mga technologies natin. So, yun po mga ka-Radio Agri, we have collaborative media tour on November 27 and 28 and mechanization roadshow na ang tema ay Gitnang Luzon, Sentro ng Mekanisasyon.
on November 29 to 30. See you there. So, yun lamang po mga ka-Radio Agri. Narito po ako, si Keith Santiago, ang inyong host para sa Usapang RCEF. Modernong pagsasaka ka. Kaagapay na magsasaka. Ang arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. Pabago-bagong panahon, mataas na post-harvest losses at mababang kita ng mga magsasaka ay ilan lamang sa mga natutugunan ng Rice Processing System o RPS na ipinamamahagi ng PhilMec sa mga qualified FCAs at LGUs sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. Upang makumpleto ang buong benepisyo ng mekanisasyon mula production hanggang post-harvest, itinatayo ang mga climate-resilient at state-of-the-art RPS na may milling and drying facilities na kayang magtuyo ng palay at magproseso ng dekalidad na bigas. Ang RPS-2 ay karaniwang mayroong 2 unit ng recirculating dryer na may kapasidad ng 12 tons per batch, umaraw man o umulan. At kalakip nito ang 1 unit ng rice mill na may 2 to 3 tons milling capacity per hour. Samantala, ang warehouse nito ay counterpart naman ng mga benepisyaryo ng programa. Sa tulong nito, inaasahang mapapababa ang post-harvest losses sa palay, makakamit ang mura at dekalidad na bigas at tiyak na madadagdagan pa ang kita ng mga magsasaka. Ito ang RPS, makabagong pasilidad, produktong dekalidad. Makinaryang RCEF. Makinig sa Usapang RCEF dito lang sa Radio Agri 90.1 FM.